So nandito na tayo sa may North EDSA Station at ayan na nga yung progress ngayon dito. So halos buo na no, yung mga steel frame structure dito sa stasyon na to. Mahaba po ito, makakasikap mula dito hanggang dun sa dulo no, sa may Unified Grand Central Common Station. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Magandang hapon sa inyong lahat mga kasikap. Nandito po tayo sa kaban ng Miriam Defensor Avenue at mag-update po tayo dito sa MRT7 North EDSA Station dito sa kaban ng North Avenue. So sa ngayon nandito pa tayo sa may Court of Tax Appeals no. Harapan po ito at ito yung mga condominium dito naman sa ating gawing kaliwa. Ito yung mga bagong condominium na ginagawa dito no. So hindi pa tapos to. Napakatataas po yan at napakagaganda no? Doon sa kabila sa likod ayan yung Avida Towers. So sakop na rin ito ng ano, no? Vertis North. Ito yung kalsada papasok doon sa mga magtutungo ng Vertis North at Avida Towers. So yan po yan papasok. Ito naman yung nandito sa ating gawing kaliwa. Ayan yung Manila Seedling Banks. Tapos yung likod niyan, ayan naman yung Quezon Avenue Station ng Metro Manila Subway. Sa likod lang nitong kulay green yung bubong na ano na bahay. Yung mataas na building na yun sa likod, ayan yung sa Napolcom ano. Yan, Manila Seedling Banks po yan at kabahan po ito ng Miriam Defensor Avenue. Bago tayo umalis, pakita ko muna dito no. Yan, tataas ng mga gusali na to, mga condominium ano. Ang yayaman siguro ng mga nakatira diyan. So ito po yung building ng Court of Tax Appeals. Ayan o. Sa harapan niya lang yung mga condominium na to. So ayan mga kasikap, nakuna na po natin ang update dito at dadako na tayo dun sa North Avenue at dun sa North EDSA Station naman tayo kukuha na ang video. So tara, let's go! At ayan, swerte tayo ngayon dahil hindi gaano matraffic sa part na to. Kadalasan pag dumadaan ako dito, mga bandang alas 6, eh talagang madugo na bago ka makalagpas, makarating ng EDSA. May paginto sa unahan at medyo matraffic kasi stoplight na yan dun eh. North Avenue na yun eh, intersection. Ito yung North Avenue palabas ng EDSA. Na-asphalto na yung bahagi na to at yung mga concrete barrier na nandito sa kaliwa natin na meron ng mga pintura, hazard markings, inusog na nila dito sa may bandang gitna. So isa lang to na nagdi-divide into two-way no? At ayan, nababakbak na nga kagad yung pintura. So ayan yung iba-vlog natin ngayon, yung North EDSA Station. Yan, ang dilim na ng langit doon, no? Grabe to, pag bumagsak, talagang mapapatigil tayo. Sana doon na siya bumagsak sa may North EDSA Station. Nakasilong tayo. Dito, tagilid tayo mga silong.
tatawid tayo dun sa bahagi na napaka-traffic. At okay na, kahit dito na bumuhos yung ulan, at least makakasilong tayo. Andito yung mga steel girder sa may gitna, no? Center Island. Ito yung ginagamit nila dito. Kaya pala may pangalan na Atad. Kumpanya pala to yung Atad na gumagamit ng mga puro bakal. So nandito na tayo sa may North EDSA Station. At ayan na nga yung progress ngayon dito. So halos buo na, no, yung mga steel frame structure dito sa stasyon na to. Mahaba po ito, mga kasikap, mula dito hanggang dun sa dulo, no, sa may Unified Grand Central Common Station. At ayun nga, may nabalitaan nga ako na medyo naantala daw yung ano neto hanggang 2028 ba. Ito yung gitna, andyan yung mga steel girders, at ayan yung Trinoma, no. Yan yung parking pala ng Trinoma. Dito naman sa likod. Ayan yung viaduct ng MRT7. Patungo dito. Ayan, lumalakas na yung ulan. Ito tayo ngayon sa ilalim mismo ng North EDSA Station. Ito yung paligid niya. Ito yung mga naglalaki ang mga pier column. So ito lang yung nakikita kong konkreto sa part ng stasyon, yung mga pier niya, no. Ito yung mga pedestal patungo dun. So ito yung pedestal, oh, lalaki, no. Tapos ito yung mga anchor bolt niya, napakalalaki din, oh, kung saan nakadugtong na tong mga bakal din na poste. Tapos dito naman sa deck niya, ayan, may mga steel deck platform na yan, at ipoporing nila yung slab niyan sa taas. Mayroong mga scaffolding dito sa gilid, no. Diyan sila tumutulay. At ayan mga kasikap, makakaalis na po tayo dito dahil medyo umupa na. So tara, let's go. Ito pa tayo mga kasikap sa ilalim ng North EDSA Station ng MRT7. So ito yung karugtong niya, no. Parang ano siya, dalawang stasyon kung titingnan natin. Ito yung karugtong. Yung dating elevated walkway dito ay ito, ginawa na lang pedestrian. Patungo yan dito sa kanan, papasok dito sa SM North EDSA. Nakikita po nating mga pier column dito na nakabalot na kulay asul at napapaikutan ng rig type na yero ay bahagi pa po ito ng North EDSA Station MRT7. Hanggang dito yun sa dulo, at parang i-connect nga din siya dito sa Unified Grand Central Common Station. Ayan, no? Nakabalot pa ng mga gunny bag yung ibang mga column dito, yung mga square, no. Ganon din dito sa kanan, eh, nakabalot pa siya ng gunny bag. Ito yung parang ano, tawag sa amin yan, nabuk. West Avenue na yan sa kabila, turn back guideway mga kasikap. West Avenue. Papansin natin na mayroon pang steel box girder na nandito. So kabilang to sa mga install dun sa unahan, kulang pa ng dalawa yan. Ang daming mga ano, tubular, mga GI, mga nakatambak dun, ano. At ito na yung footbridge. Wala dito sa SM North EDSA, patungo dun sa Seymour. So ito na yung progress niya. Tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa nila dyan para sa gagawing P2P bus station dito sa harapan ng SM North EDSA. Ayan, meron na silang mga ano dyan, rebar. Ayan, oh. Ayan natin yung magiging mga ano niya, column para sa roof ng stasyon, kung di ako nagkakamali, no. Ayan, no. Talagang buong center. Ito yung mga maliliit na to. Ito yung magiging mga column niyan para buuin yung roof, yung bubong ng stasyon. Hilera patungo dito. Binakbak na nila yung Center Island at nagukay sila dyan na malalalim. Hanggang dito pa lang.
ito naman sa harapan natin, yung mga nakikita natin dito, ito yung mga steel box, portal, pier column. So 5 po ito dito, no? Hanggang doon sa dulo ng SM Annex. Ito yung mga steel box girders naman sa taas, yung magiging viaduct niya. Kulang pa ng 3 yan. Isa na yung nandoon na dadaanan natin, so 2 pa yan para mag-connect hanggang dito. Patungo yan dito sa LRT1 viaduct. At ito na yung dulo ng SM Annex, mga kasigap. Yan. At diretso tayo. Ayun na yung FPJ station ng LRT1. Yung pinakadulo na ngayong istasyon dito sa norte, no? Malapit na maging operational yung 5 istasyon na nadagdag, no? Ito yung Cavite Extension mula Redemptorist, MIA, Asia World, tapos Ninoy Aquino at Dr. Santos hanggang C5 yun, no? Ayan po yung phase 1 ng LRT1. Dito nag-start ang LRT1 sa ngayon, no? Pag nag-operational na dito sa may Unified Grand Central Common Station, ayun na yung magiging umpisa. Tapos pangalawa to dito. Tapos Balintawak. Pero sa ngayon, ito muna yung una dito sa norte. FPJ station po ito, mga kasigap, ng LRT1. At ang magiging dulo na nito dun sa C5. Ayun yung Dr. Santos Station, yung 5 nadagdag, no? Cavite Extension. Ito naman yung P2P bus station. So hindi na bago yung pangalan ng P2P, no? Roosevelt Station pa rin. Maliban dun sa LRT1, naging FPJ station na. Halos walang mga pasahero ngayon dito, no? Dahil lakas ng ulan. Kita naman natin sa pavement. At ayan, mga kasigap, dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy nyong suporta sa aking munting YouTube channel. At sana bago nyo lisanin tong video na to, pakilike na lang po sa mga kasigap natin na willing po sumuporta. Yan, click lang natin subscribe dyan sa baba sa gawing kanan yung katabi niyang bell. Bellon po natin para always na manonotify tayo sa aking mga bagong upload at hindi na kayo mag-search. At papalo na lang din po ng aking FB page, Kasigap Moto Vlog, at ang aking Facebook, Junar Molo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.